Alam mo, naisip mo na ba kung paano ba talaga napapasa? Kumbaga, yung isang malaking paniniwala o misyon sa mga susunod na henerasyon. Parang hindi naman to basta nangyayari lang, di ba? Oo nga eh. May proseso talaga yan. Ngayon, susubukan nating himayin yung mga ideas galing mismo sa sources mo tungkol dito sa paghahanda, pag-equip sa next generation para sa misyon ng Ebanghelyo. Importante yan. Titingnan natin bakit ba to critical ngayon, tsaka paano to konektado sa mga turo, sa mga examples sa Biblia. Yung goal natin dito, matumungan kang makita yung mga pinakaimportanteng aral para sa epektibong paghubog ng mga susunod na leader. Galing lahat sa materials mo. Sige, magandang simula yan. Kasi isa sa mga unang lumalabas dyan sa mga materyales mo, yung urgensya nito ngayon. Na hindi sapat yung basta may passion lang. Yung puro sigasig lang. Oo. Alam mo, yung passion, parang gasolina nga yan. Mahalaga. Pero kung wala kang makina, walang manibela, yung tamang tools, yung direction, madali lang maubos o kaya mapunta sa wala. Makes sense. Parang ang daming kabataan na ang galing sa simula pero nawawala rin agad. Yun nga. Kasi nauubusan ng gabay, ng support. Tapos, eto pa, yung context ng generation ngayon. Oo, nabanggit nga yan na parang lumaki sila sa medyo magulong panahon. Yung maraming tanong sa identity, sa purpose, lalo na sa ingay ng digital age. Tama. Naghahanap sila ng something solid, ng katatagan na madalas hindi na ibibigay ng culture natin ngayon. At dyan daw papasok yung ebanghelyo. Pero hindi raw sapat yung information lang, Kailangan daw ng totoong example. Yung mga taong nagsasabuhay talaga. Eksakto. Dyan ngayon papasok yung pinakapuso ng misyon. Yung personal transformation, tsaka yung paglago. May dalawang importanteng konsepto dyan eh. Ano yun? Una, yung tinatawag na regeneration o pagbabagong loob. Ito yung kumbaga miracle ng bagong buhay, bagong espiritu. Galing sa banal na espiritu, yun yung start. Okay, simula. Tapos? Pangalawa, yung sanctification o pagpapabanal. Ito naman yung continuous process. Yung paglago natin para mas maging katulad ni Kristo. Siyempre, guided pa rin ng espiritu. Ito yung journey. So hindi lang siya one-time event. May simula, tapos may tuloy-tuloy na lakbay. At hindi lang to para sa future, kundi nag-aapekto sa buhay natin ngayon. Yung new creation sa 2 Corinthians 5:17. Tama ka dyan. Kasi yung salvation, present reality din siya. At yung mamabuhay na nabago, yun daw yung pinaka-powerful na testimonyo. Naalala mo ba yung sa James, faith without works is dead? O nga, Santiago 2:26, yung pananampalatayang may gawa. Yun yung nagpapakita ng katotohanan niya. Yes. Tapos, ang ganda ng sunod na point yung biblical model. Paano ba to ginawa? Particularly ni Jesus. Paano nga ba? Kasi parang ang focus niya hindi lang sa crowd, no? Hindi nga Ang approach niya ayon sa sources mo, hindi yung mass teaching lang. Ang ginawa niya parang focused investment. Nagbuhos siya ng oras, ng buhay, sa iilang lang yung disciples niya. Pero may clear goal, para sila naman yung mag-multiply. Yung follow me and I will make you fishers of men. Yung pagpaparami? Yun. At hindi lang si Jesus. Nakita rin natin yung pattern na yan kay Paul, di ba? Kay Timothy. Oo, yung sa 2 Timothy 2:2. Parang 4 generations yun Pablo, Timoteo, mga tapat na tao, tapos sila sa iba pa. Grabe yung model na yun. Hindi lang basta information transfer, life transfer, mission transfer, through relationship talaga. Ang lalim nun, hindi lang basta knowledge ang pinapasa. At alam mo, hindi lang yan sa New Testament Kahit sa Old Testament, ando na yung principle. Moises kay Joshua, Elisha kay Eliseo. Oo nga may succession, may pagpasa ng mantle kumbaga. So hindi to bagong invention. Nasa dugo na ng faith history natin. Kaya pala, malaking bagay talaga yung mentorship sa mga binasa mo. Ito raw yung isa sa mga susi. Pero hindi raw to basta-basta lang na pag-advise. Oo, may elements daw. Ano nga ulit yon? Medyo nalimutan to yung specifics. 3 yung binigyan diin. Una,
presensya. Yung pagiging present, hindi lang yung laging physically together, kundi yung intentional na paglalakad kasama nung may mentor mo. Hindi lang yung mga formal meetings. Presensya. Medyo challenging yan ngayon sa sobrang busy ng lahat, di ba? Paano ba to nagiging practical? May example ba? Magandang tanong. Hindi naman ibig sabihin 24/7 eh. Ang point is intentionality. Naglalaan ka talaga ng focus time kahit hindi super dalas para makinig, umunawa, gumabay. Quality over quantity, kumbaga. Okay. Intentional presence. Ano yung pangalawa? Pangalawa, karunungan o wisdom. Ito higit pa sa knowledge lang. Yung pag-share ng insights galing sa experience mo at syempre sa gabay ng espiritu. Kasama dito yung pagtulungan sa mentee na maintindihan yung mga struggles, yung paghihirap, tsaka matuto ng discernment, yung pagkilatis. Yung wisdom na hindi lang galing sa libro kundi sa buhay at sa Diyos. Gets. Tapos yung pangatlo? Yung pangatlo at napaka-importante rin, pagpaparami o reproduction. Kasi ang goal ng mentorship hindi para forever dependent sa'yo yung mentee mo. Ang goal, ihanda siya para in the future siya naman yung magme-mentor sa iba. Para tuloy-tuloy yung cycle. Yung multiplication na nakita natin kay Jesus at Paul, hindi hihinto sa'yo. Eksakto. Yun yung essence ng 2 Timothy 2:2 model, passing it forward. Okay, ang linaw. So kung hibubuod natin lahat ng napag-usapan galing sa sources mo, parang ang pinakasusi talaga sa pagpapatuloy ng misyon, hindi lang sa laki ng events o ganda ng programa. Nasa ano siya? Nasa Intentional. intentional, malalim at relational na paghubog, yung personal discipleship at mentorship. Tapos, nakaugad dapat to sa totoong pagbabagong buhay. At saka sumusunod sa mga effective models na nasa Biblia na pala. Oo, yun na yun. At para sa iyo na nakikinig, bakit ba ito mahalaga? Kasi itong mga principles na to, hindi lang to pang formal ministry or church work eh. Pwede sa ibang area ng buhay. Pwedeng-pwede. Sa family, sa trabaho, sa community. Kahit saan mo gustong magkaroon ng positive impact, ng meaningful legacy, o maging effective sa pagtulungan sa iba na lumago. Universal principles to. Maganda yan. So, bilang final thought, isang hamon na rin siguro para sa iyo na naglaan oras makinig. Paano ko yung pinaka-importante mong contribution pala? Hindi masusukat dun sa mga nagawa mo para sa sarili mo. Kundi saan? Kundi sa quality at faithfulness ng mga taong pinaglaanan mo ng panahon mo, ng wisdom mo, ng buhay mo. Sino kaya yung isang tao na pwede mong simulang i-mentor, bigyan ng intentional na support, ngayon, para sa kinabukasan? Isipin mo lang.